sarap talaga dito sa tabing dagat. Presko ang hangin, maliwalas ang paligid. Sayang naman yung araw. Ay, nako, Maymay. Pero sa tingin ko, mas mag-e-enjoy ka sa matutunan natin ngayon tungkol sa intertidal zones. Intertidal zones, Maymay. Ito yung lugar na nasa ibabaw ng tubig kapag low tide, tas nasa ilalim naman kapag high tide. Sa mas madaling salita, yung dalampasigan. Ibig sabihin ba itong buhangin sa beach na nakadikit sa tubig ay intertidal zone na yan? Oo, Maymay. Pero hindi lang buhangin. May mga dalampasigan na mabato o kaya naman nasa baba ng mataas ng talampas. Pwede rin itong maputik. Basta dumadaan sa high at low tide, malamang merong mga organism na makikita dyan. Malawak ang sakop ng intertidal zone mula sa pinakamataas na high tide hanggang sa pinakamababang low tide. Importante ba ang intertidal zone sa kalikasan? Aba, syempre, Maymay. Dito kasi nagtatagpo ang ecosystems ng lupa at tubig. Nagsisilbi silang buffer zone para hindi tuluyang gumuho ang lupa dahil sa mga alon. Ang mga intertidal zone ay sagana sa liwanag ng araw at oxygen mula sa tubig. Nakakatulong lalo na sa mga halaman para makagawa ng pagkain. Tuwing low tide, naglalabasan ng maliliit na hayop at dito umaasa ang mga ibon para sa pagkain nila. At syempre, pinagkukunan din ito ng pagkain para sa mga tao. Ano bang makikita sa intertidal zone, David? Nahahati sa 4 na bahagi ang intertidal zone, Maymay. Una, ang spray zone. Dito tumatama yung spray o talsik ng tubig galing sa mga alon. Makikita dito kadalasan ang mga suso, mga barnacle o taliptip na nakakapit sa mga bato. Mga hayop ito na may taglay na shell, hindi ba? Tama, Maymay, dahil nasa pinakaibabaw ang spray zone, nabibila dito sa araw tuwing low tide o umuurong ang tubig. Pangalawa, ang upper intertidal zone. Nakalubog ito sa ilalim ng tubig tuwing high tide. Makikita naman dito ang green algae bilang halaman, mga alimango at tahong. Pangatlo, ang mid-intertidal zone. Dahil 2 beses itong lumulubog at lumilitaw sa isang araw, ito ang pinaka-aktibong bahagi. Meron ding itong mga suso, kasama ang brown algae at mga sponge. Pang-apat, ang pinakamalaking bahagi, ang lower intertidal zone. Dito na makikita ang mga isda, sea urchin at corals. Seaweed o damong dagat naman ang karaniwang mga halaman sa parteng ito. Ibig mo bang sabihin, David, hanggang sa ilalim ng tubig ang sakop ng intertidal zone? Oo, Maymay. Pabago-bago ang kondisyon dito. Kaya may sari-sariling paraan ng mga organism para mabuhay. Napaka-challenging kasi ng buhay dito sa intertidal zone. Sa paanong paraan, David? Parang ang saya-saya nga kung dito ka nakatira sa tabing dagat. Ang isang dahilan ay sagana kasi ito sa sikat ng araw. Sa isang banda, mabuti ito kasi nakakatulong ito sa paggawa ng pagkain. Pero ang problema, napakainit kasi tumataas ang temperatura kaya nakakatuyo ng tubig. Pangalawa, yung tubig mismo. Habang pumapasok ang mga alon sa dalampasigan, naghahatid ito ng pagkain at sustansya. Yun nga lang, nakakapagpaanod din ito ng mga halaman at hayop papunta sa dagat. Ganun? Kung ano yung nakakabuti, nakakasama din sa kanila? Hindi lang yan, Maymay. Kapag sagana naman sa sustansya ang paligid, syempre dadami ang mga hayop at halaman. Pero kapag lumaki ang populasyon nila, magsisimula na silang mag-agawan sa resources. Sa bawat pagpasok ng alon, nagdadala ito ng dagdag na tubig alat, lalo sa tidal pools, kaya tataas ang salinity ng tubig. Hindi lahat ng hayop ay kayang mabuhay sa tubig na sobrang alat. Pabago-bago din ang temperatura, lalo na kung malakas ang pag-ulan. Ito pa, sa tuwing uurong ang tubig kapag low tide, lilitaw ang mga maliliit na hayop na nakatago sa buhangin. Pwedeng-pwede na silang madampot at kainin ng mga predator nila, gaya ng mga ibon. Ang hirap pala ng pinagdadaanan nila, no? Habang tayo nag-enjoy sa beach, pahirapan silang mamuhay. Easy ka lang, Maymay. Marami silang paraan para makapamuhay sa paligid nila. Kapag nabibilad itong mga organism sa araw, makakaranas sila ng desiccation o sobrang pagkatuyo. Sinasara ng mga shellfish ang mga shell nila para makaiwas dito. Yung ibang maliliit na hayop tulad ng taliptip, nagkukumpulan para paghati-hatian ang taglay nilang moisture para hindi matuyo at mamatay. Ang mas malalaking hayop naman tulad ng alimango, talaba at suso ay may makakapal na mga balat para protektahan sila sa init. Yung lakas ng mga alon, paano nila nalalampasan yun? Tuwing may darating na malaking alon, sumusuot ang ibang mga hayop sa mga siwang ng bato
para hindi sila maanod papunta sa dagat. May mga hayop naman tulad ng starfish na kumakapit ng mahigpit sa ibabaw ng mga bato para hindi sila mahatak ng tubig pabalik. Sa lower intertidal zone, ang mga hayop na nakatira doon ay hindi sanay na lumabas sa tubig ng matagal. Kapag low tide at mas mababa ang tubig, ang marine plants ang nagsisilbing pagkain nila at masisilungan.